Good afternoon, Jessica. Flowers for you and fruits for you. Kinuha ko pa ito, mga bulaklak sa tuktok ng burol. Malambing na saad ni Matias at ngumiti ito ng malapad. Lumabas ang matalim nitong dimple sa tigkabilang pisngi. Maganda at mabango ang sariwang mga bulaklak, pero dapat hindi ka na nag-abala pa dahil alam mo naman na ayaw ko sa'yo. Masasayang lang ang effort mo. Napapagod ka umakyat sa burol. Mamaya mahulog ka pa. Sisina ko ng pamilya mo at idedemanda kahit wala akong kasalanan. Masungit na paliwanag ni Jessica habang inilalagay niya ang mga bulaklak sa florera. Kumuha rin siya ng lansones, binalatan yon at kinain. Napapikit siya nang lumapat ang matamis sa katas sa kanyang dila. Lihim nang ngumiti si Matias at mahinang bumulong. Ayaw daw niya sa flowers at fruits ko. Pero sige ang kain, pambihira. Jessica, bakit hindi mo papasukin si Matias para makaupo? Kain ka ng kain. Hindi mo ine-entertain na maayos ang bisita mo. Malumaning na utos si Mang Jessie. Papa naman, hindi ka na nasanay na ganito palagi ang setup namin ni Matias tuwing aakyat siya ng ligaw. Alam mo naman na ayaw ko sa kanya, pero nagpupumilit talaga. Nakasimangot na sagot ni Jessica. Sus, anak, tumigil ka sa katarayan mo. Palagi mo sinasabi na ayaw mo kay Matias, pero palagi mong kinakain ang mga pasalubong niya. Nakita kita noong isang araw na inaamoy mo ang dala niyang bulaklak. Nangaasar na paliwanag ni Mang Jessie. Papa naman sinubukan ko lang amuyin kung mabango ang bulaklak. Tsaka walang masama na kainin ko mga prutas. Kabayaran yon sa pagkasayang ng oras ko. Nakausli ang labi na sagot ni Jessica at niyayamot na binitawan niya ang lansones. Sige na anak, ikaw na ang panalo. Ang dami mong palusot. Pero tandaan mo, 29 years old ka na. 2 taon na lang wala ka na sa kalendaryo. Pero wala ka pa ring asawa ni hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend. Pihikan ka sa lalaki. Baka mapunta ka sa matandang bungi niyan. Malumaning na paliwanag ni Mang Jessie. Natatawa na yumuko si Matias upang hindi maasar sa kanya ang dalaga. Don't worry, Papa. Maganda ako. I'm sure na magkakaroon na ako ng mayamang boyfriend next week. May negosyo, sports car, at itutur ako sa Italy at Paris. Nangangarap ng gising na sagot ni Jessica. Nako, anak. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Sagutin mo na si Matias para hindi ka mapuyat kaka-imagine na magkakaroon ka ng billionaire husband. Gwapo si Matias. Macho, may kaya. Mukha siyang Italiano at siya ang pinakamalakas magpatimbang ng nyog at kopra dito sa tindahan natin. Lumakas ang ating negosyo dahil kay Matias dahil pinili niya sa atin magbenta ng kopra. Nakatitig sa binata na paliwanag ni Mang Jessie. May point ka, Papa, pero hindi si Matias ang may-ari ng Hacienda Gallego. Tauhan lang siya. Caretaker. Mabuti sana kung siya ang tagapagmana, pero hindi Walang emosyon na sagot ni Jessica at iniwasan niya na tumingin sa mukha ng binata. Oo, medyo pintasera siya at mataas ang pangarap, pero hindi naman siya matapobre. Ang gusto lang naman niya ay magkaroon ng asawa na mayaman dahil dugo at pawis ang pinuhunan niya sa negosyo ng kanyang mga magulang bago yon lumago. Ang pamilya niya ang may pinakamalaking tindahan at pamilihan ng nyog at kopra sa San Antonio. Pero pinakamayaman ang pamilya Gallego dahil sila ang may pinakamalawak na lupain at maraming negosyo sa bayan. Bihira nilang makita si Mr. and Mrs. Gallego, mga tauhan lang palagi ang nag-aasikaso ng kanilang negosyo. Mayroon daw isang anak na lalaki si Mr. and Mrs. Gallego pero hindi pa nila nakikita. Siguro na sa abroad nag-aaral. So ibig mo sabihin anak, wala talagang pag-asa sa'yo si Matias? Malungkot na tanong ni Mang Jessie dahil gusto nito ang binata. Yes po, Papa. Ayaw ko sa kanya. Hindi ko siya mahal. Ang plano ko ay pumunta sa bayan bukas ng gabi dahil 31 years anniversary ng Gallego Manor.
May mga foreigner at socialite na dadalo roon. May sikat na banda rin na magper-perform. Baka makilala ko na roon ang future husband ko. Excited na paliwanag ni Jessica. Tumaas ang kiling ni Matias at disappointed na umiling dahil para sa kanya desperado na ang dalaga na magkaroon ng mayaman na asawa. Matias, pasensya ka na sa ugali ng anak ko. Alam mo naman na gusto kita pero wala akong magagawa. Ayaw talaga sa iyo ni Jessica. Ang mabuti pa mangligaw ka na sa iba para maging makulay ang buhay mo at magkaroon ka na ng love life. Ako ang kunin mo ninong sa kasal mo. So suportahan kita. Nakangiti na paliwanag ni Mang Jessie at tinapik nito ang balikat ng binata. Sige po, salamat sa payo. Simula po bukas, hindi ko naliligawan si Jessica. Pero dito pa rin po ako magpapatimbang ng nyog at kopra. Kalmado na sagot ni Matias habang dumadaloy ang magandang plano sa kanyang utak. Maraming salamat sa pag-unawa. Believe talaga ako sa kabaitan mo. Mag-ingat ka pag uwi. Malumanay na bilin ni Mang Jessie. Tumango si Matias at nilapitan nito si Jessica. Paalam, Miss Cactus. Good luck sa paghahanap mo ng billionaire husband bukas. Che, wag mo ko asarin, Matias. And for your information, favorite plant ko ang cactus. Matinik pero maganda at nabubuhay kahit walang dilig. Nakasimangot na sagot nito. Tumawa si Matias at mahinang bumulong. Mabuti inamin mo na tigang ka. Napahiya ang dalaga at namula sa galit ang kanyang muka. Dinampot niya ang florera. Iyahampas sana niya kay Matias pero hindi natuloy dahil mabilis itong tumakbo palayo. Anak, ibaba mo ang florera. Malas sa negosyo ang pagbabasag ng gamit. Malumanay na utos si Mang Jessie. Kasi naman nakakainis si Matias. Ang hilig niya mang-asar. Irritated na sagot ng dalaga. Sus, baka naman in-love ka na sa kanya. Ayaw mo lang aminin. Sa asaran at biruan din na buo ang love story ng mama mo. Kumikinang ang mga mata na paliwanag ni Mang Jessie. Ew! Ang baduy, Papa! I know na uso noon ang harana, pagsisibak ng kahoy. Pero iba na pong uso ngayon. Mas gusto ko ang moderno na panliligaw. Kumakain sa restaurant, nag-staycation sa beach, nagta-travel abroad. Nako Jessica, tumigil ka na. Puro gastos ang iniisip mo. Mababankrupt tayo kapag sinusunod mo ang luho mo sa katawan. Ang mabuti pa, pumunta ka na sa tindahan. Magbantay ka roon para makapagpahinga ang mama mo. Malambing na medyo naiinis na utos si Mang Jessie. Okay po. Tumatango na sagot ng dalaga at naglakad siya papunta sa tindahan. Excited na bumaba si Matias sa lumang motor na sinakyan niya papunta kina Jessica kanina. Mati, mukhang masaya ka. Sinagot ka na ba ni Senyorita Jessica? Atat na tanong ni Rolly ang kanang kamay niya. Hindi pa, pero may lakad tayo. Isama mo si Lauro at Tiffany. Pupunta tayo sa Gallego Manor. Makikiparty para mabawasan na stress natin sa trabaho. Malumanay na sagot ni Matias. Okay, sigurado na mag-e-enjoy sa party si Lauro at Tiffany dahil mahilig sila kumain at mag-inom. Nakangisi na sagot ni Rolly. Mag-enjoy kayo hanggat gusto ninyo, pero huwag ninyo pababayaan ang inyong trabaho. Makahulugan na sagot ni Matias. Tumango naman si Rolly bago excited na tumakbo papunta kay Lauro. Nag-check-in si Jessica sa Gallego Manor, ang historical hotel sa kanilang bayan na itinayo pa noong 1979. Ang sabi sa alamat, ipinatayo raw ni Matthew Gallego ang hotel dahil regalo sa kanyang asawa na buntis. Makikita sa hallway ang iba't ibang larawan ng pamilya Gallego, mga lumang larawan ng kanilang lugar, sundalo, politiko at mga kilalang tao. Someday,
Maisasabit din sa expensive wall ang larawan ko bilang unang babae na yumaman sa pamimili ng nyog at kopra. Kailangan ko pang magsikap na mabuti at humanap ng bilyonaryo na asawa. Nakatitig sa mga larawan na bulong ni Jessica bago siya pumunta sa kwarto. Ngumiti ang dalaga nang masilayan niya ang king-size bed na kulay silver ang bedsheet. Excited na nilibot niya ang kwarto. Kumunot ang kanya noo na makita niya ang magandang veranda, malawak na banyo, malaking bathtub, elegant kitchen, living room, malaking wardrobe na puno ng expensive clothes na pangbabae at lalaki. Nag-iisip na umupo siya sa gilid ng kama, dinampot ang telepono at tinawagan ng information desk ng hotel. Hello? What can I do for you? Magalang na tanong ng receptionist. Hi! Si Miss Jessica Liwanag ito. Nagkamali yata kayo ng ibinigay na susi sa akin kasi andito ako ngayon sa presidential suite eh. Classic room lang ang pinabook ko. Malumanay na sagot niya. Hindi po kami nagkamali, ma'am. Para sa'yo talaga ang very important room na yan. Dahil iniutos sa management na dyan ka magstay dahil fully booked na daw po lahat ng kwarto. Based sa information list namin, first time mo mag-check-in dito sa hotel. Kaya nag-decide ang management na bigyan ka ng magandang serbisyo para ma-enjoy mo po ang bakasyon mo. Casual na paliwanag ng receptionist. Wow! Talaga? Tuwang-tuwa na tanong niya. Yes, ma'am. Honest na sagot nito. Thank you so much, especially sa manager at lahat ng staff. Tuwang-tuwa na pasasalamat niya. You're welcome, ma'am. Don't hesitate to call me again kapag mayroon kang kailangan. Okay, thank you so much. Bye! Nakangiti na sagot ni Jessica. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya at naglakad papunta sa wardrobe. Binuksan yon. Hinawakan at pinagmasdan ang mga damit. Ang gaganda ninyo at mamahalin. Pero hindi ko kayo pwedeng suotin kasi wala akong pambayad. Pagagalitan ako ni Papa kapag gumastos ako ng malaking halaga ngayong gabi. Nangihinayang na bulong niya. Matamlay na bumalik siya sa kama. Pinuksan ang maleta. Inilabas ang makeup, white Filipiniana at white high heels. Pumunta siya sa banyo. Naligo, nag-toothbrush at nag-blower ng buhok. Nag-apply siya ng makeup bago magbihis. Sexy na umikot siya sa harapan ng salamin at pinuri ang kanya sarili bago siya pumunta sa function hall ng hotel. Marami ng tao, busy ang MC sa pagsasalita at busy ang mga waitress at waiter sa pagsaserve ng pagkain at inumin. Umupo siya sa pinakadulo, malapit sa entrance dahil nahihiya siya na tumabi sa mga tao na hindi niya kilala. Biglang naglaho ang kumpiyansa niya sa sarili nang makita niya ang mga elite na nakasuot ng formal. Hindi pala madali na maghanap ng billionaire husband. Napatingin siya sa bulwagan na mahagip ng kanyang mga mata si Matias. Nakasuot ito ng blue tuxedo, expensive shoes at Rolex watch. Ngumiti siya at tumayo para batiin ang binata. Ngunit nilampasan siya nito. Maskulado na lumapit si Matias sa table ng mga babae. Bumati ito at nakipagbeso-beso. Sumikip ang paghinga ni Jessica na lumapat ang labi ng babae sa pisngi ni Matias. Parang sinakal ng malapad na kamay ang kanyang leeg. Lalong sumikip ang kanyang paghinga nang pumulupot ang braso ng binata sa sexing bewang ng babae. Nagiinit ang mga mata na yumuko siya at maniing pumikit upang pigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Bakit naninikip ang dibdib ko? Bakit ako nasasaktan? Nagsiselos ba ako? Pero, bakit? Hindi ko naman mahal si Matias. Kumikirot ang dibdib na bulong niya. Naku, Jessica, gaga ka talaga at manhid pa. Oo, madali lang para sa'yo na sabihin kahapon na hindi mo mahal si Matias dahil buong akala mo hindi siya mapapagod at magsasawa na ligawan ka. But wake up, girl. Gwapo si Matias at hindi lang ikaw ang nag-iisang babae sa mundo. Plus, ang sungit-sungit mo at pangit ka banding. Masungit na sermon ng isip niya. Nakakainis. Ito na ba ang karma ko?
Pero siguro hindi naman. Makikipag-usap at makikipagsayaw ako sa ibang lalaki para patas sa kami ni Matias. Tama, pagseselosin ko rin siya. Galit na bulong ng dalaga dahil sinusubuan ni Matias Samberis ang magandang babae. Lilipat sana siya sa kabilang mesa pero hindi natuloy dahil lumapit sa table niya ang mababang lalaki. Chubby ang katawan pero gwapo. Hello, miss? Nag-iisa ka? Gusto mo ba ng kausap? Magalang na tanong ng lalaki. Oo, gusto ko ng kausap pero ayaw ko sa'yo. Mataring na bulong ng isip ni Jessica. Umandar na naman ang pagiging pintasera niya pero hindi niya pwedeng sabihin dahil pagtatawanan siya ni Matias at magmumukha siyang tanga. Kaya kailangan niya maging mabait ngayong gabi. Hi! Salamat sa pag-approach. Walang anuman. Ako si Lauro Baltasar. Pwede bang umupo sa tabi mo kung walang magagalit? Nakangiti na tanong nito. Oh, sure. Maupo ka. Ako si Jessica Liwanag. Nakangiti na sagot niya pero matalino na nakatitig siya sa likod ni Matias. Wow! Ang ganda na surname mo. Kasing ganda mo. Malambing ng pambobola ni Lauro kaya lalong nainis ang dalaga pero hindi niya ipinahalata. Salamat sa compliment and I want you to know na cute ka. Palagay ko may asawa ka na kasi medyo malaki ang tiyan mo. Malakas sa hagikik ni Lauro kaya napatingin ng ibang bisita pero si Matias dead ba? Busy kasi makipagsayawan kaya nanikip na naman ang dibdib ni Jessica. Are you okay? Namumula ang mukha mo. Galit ka ba sa akin dahil tumawa ako? No, hindi ako galit. Gutom na ako kaya medyo matamlay ako ngayon. Mahina na sagot ni Jessica. Hindi siya makapagsalita ng malakas dahil mahalata ni Lauro na gusto niyang umiyak. Gutom ka na pero bakit hindi ka pa kumakain? Siguro gusto mo ng wine at iba pang food? Malumanay na sabi ni Lauro at sinanyasan ang waiter na lumapit. Masama ang loob na kumain si Jessica habang lihim na pinapanood niya ang pakikipagbulungan ni Matias. I hate you so much, Matias Rodriguez. Simula bukas, hindi ko natatanggapin ang nyog at kopra mo. Para sa ibang coconut buyer ka na magbenta! Galit at nagsaselos sa bulong niya. Hay, buang ka talaga, Jessica. Binastad mo kahapon tapos nagsaselos ka ngayon. Sabi nga na matatanda, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ngayon, nakikita mo nagwapo at mahalaga si Matias kung kailan masaya na siya sa piling ng iba. Umiling na sermon ng utak niya. Nangihinayang na dinampot niya ang kopita at straight na ininom ang red wine. Nasamid siya at muntik na masuka. Jessica, dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka malasing ka. Nag-aalala na sabi ni Lauro. Don't worry, titigil ako sa pag-inom kapag nahihilo na ako. Nagsasali ng wine na sagot niya at tumingin siya sa kabilang mesa. Nagtagpo ang mga mata nila ng babae. Ngumiti ito at kumaway sa kanya habang nakahawak sa braso ni Matias. Nayayamot na kumaway siya pabalik at uminom ng wine. Jessica, tama na. Huwag ka nang uminom. Lasing ka na. Nag-aalala na sabi ni Lauro at pilit inaagaw ang kopita sa kamay ng dalaga pero ayaw nito bitawan. Huwag ka maingay! Ang OA mo ka, banding! Hindi pa ako lasing. Tsaka, isa pa, kasama kong fiancé ko. May nabantayan niya ako. Pero alam mo, ayaw niya lumapit sa akin ngayon. Masama siguro ang loob. Kaya ko na lang lalapit. Lasing na sagot ng dalaga at nahihilo na lumapit siya sa table ni Matias. Hi! Miss, may kailangan ka ba? Pupunta ka sa comfort room. Gusto mo samahan kita para hindi ka madapa? Mabait na tanong na magandang babae. Tumahimik ka! Hindi comfort room ang kailangan ko. Dahil ang taga-comfort ko ay nilalandi mo ngayon. Mariin na sagot ni Jessica at itinulak niyang upuan ng babae palayo kay Matias.
Jessica, stop this nonsense. Lasing ka na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Matulog ka para bukas fresh ka na ulit. Malumanay na bulong ni Matias sa kaliwa niyang tenga pero hindi niya pinakinggan dahil sa selos. Nonsense na ako ngayon? Samantalang araw-araw ka nag-I love you sa akin with fresh fruits and flowers sa galing sa tuktok ng burol. Nagtampuhan lang tayo kahapon, nakalimutan mo na agad? Aba, matindi ka magtampo ah. Pasigaw na sabi ni Jessica para marinig ang mga tao. Kinikilig na medyo naiinis si Matias sa ginagawa ng dalaga kaya tinakpan niya ng palad ang bibig nito pero biglang kinagat. Aray! Ano ba masakit? Masasaktan ka talaga kapag hindi mo sinabi sa babae na yan na ako ang mahal mo at pakakasalan mo. Namumungay ang mga mata ng pagmamaktol ni Jessica. Muntik pa matumba. Mabuti na lang nasalo niya agad. Yes, Jessica. I love you and I will marry you kapag hindi ka nalasing. Mula sa puso na sagot ni Matias at hinalikan ito sa noo. Nagkislapan ang mga cellphone, kinuha na sila ng picture at video ng mga bisita. Very good. Pero kulang pa. Ulitin mo ulit. Makulit na request ng dalaga. I love you so much, Jessica Castro Liwanag, from the bottom of my heart. Malambing na wika ni Matias at kinarga niya ang dalaga ng pang-bridal style. Good night everyone. See you on my wedding day. Ngumiti at pumalakpak ang mga bisita. Bumungis-ngis naman ang magandang babae at sumenya sa dagdagan ang talent fee niya. Sumakay sa VIP elevator si Matias. Nabitawan niya si Jessica nang pumadyak ito. Matias, bakit di mo ako pinansin kanina? At bakit nakipagsayawan ka sa ibang babae? Ayaw mo na ba sa akin? Sawa ka na agad sa kagandahan ko? O baka naman, iritang-irita ka na sa katarayan ko? Naiiyak na tanong nito. Hindi kita pinansin kanina dahil sabi mo sa akin kahapon hindi mo ako mahal. Sabi mo maghanap na ako ng ibang mapapangasawa. Sinunod ko lang naman ang utos mo. Pero bakit nagagalit ka? Malumanay na tanong ng binata. Nagagalit ako kasi sumasakit ang puso at tip-tip ko kapag may kasama ka ng ibang babae. Kanina sobrang lungkot ko. Gusto kong umiyak noong hinalikan ka ng babae sa pisngi. Honest na sagot ni Jessica at sumandig siya sa dibdib ng binata para hindi matumba. Ibig sabihin, nagsaselos ka? Pero bakit binastad mo ko kahapon? Hindi ko kasi alam na mahal kita. Akala ko normal lang ang pakiramdam na gusto kitang makita at makausap araw-araw. Akala ko hindi ka aalis kapag itinaboy kita. Pero mali ako. Dahil sobrang dali lang para sa'yo. Napalitan ako. Nagtatampo na sagot ni Jessica at lalayo sana sa tabi niya pero hindi natuloy dahil niyakap niya na mahigpit. You are so childish. Favorite hobby mo na magpakipot at saktan ako. But I have my own way para lalo ka ma-inlove sa akin. Malambing na bulong ni Matias. What kind of way? Liligawan mo ako ng sagad? Maharot na tanong ni Jessica at humagikik pa. Nope. Mangliligaw ako ng ibang babae para masaya. The more the merrier nga, diba? Nakangisi na sagot ng binata. Sumimangot si Jessica at tinampal ng malakas ang kanyang mga labi. Aray! Masakit! Baliw ka kasi! Ang pangit ang joke mo! Hindi nakakatuwa. Promise me na hindi ka na uulit makikipag-flirt sa iba. Namumungay ang mga mata na request si Jessica. Bukas na ako mangangako pag hindi ka nalasing. Kasi pakiramdam ko, Isabela ka na ulit bukas kapag wala na ang epekto ng alak. Lumalabas sa elevator na sagot ni Matias. Swinipe niya ang card at pinuhat si Jessica papunta sa kama. Matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. No! I don't want to sleep kapag hindi kita katabi.
Dito ka na matulog para makasigurado ako na hindi mo pupuntahan yung babae na kaharutan mo kanina. Nakahawak sa braso ni Matias na hiling ni Jessica. Okay, I will sleep here. But promise me na hindi ka mag-eskandalo paggising mo bukas. Tinatanggal ang high heels ng dalaga na request si Matias. Promise, hindi ako magagalit. I'm sure na masaya ako bukas dahil you are mine now and forever. Nakangiti na sagot ni Jessica habang nakapikit ito dahil sa antok at kalasingan. Good night, Jessica. Sleep tight and dream of me. In love na sagot ni Matias at kinumutan nito. Kiss mo muna ako bago ako matulog. Nakapout na request ng dalaga. Kinikilig na humagikik si Matias at umawang ang kanyang mga labi na bigla siyang hinalikan ni Jessica. Good night, mine. I love you. Nakapikit na bulong ni Jessica bago binitawan ang mukha ng binata. Nakangiti na binuhay ni Matias ang aircon, hinubad ang sapatos, relo at taksido. Nagkilamos ito at nag-toothbrush bago natulog sa tabi ng dalaga. Masakit ang ulo na dumilat si Jessica. Inaantok na pinagmasdan niya ang lampshade na buhay pa rin kahit umaga na. Tinatamad na titihaya sana siya pero hindi siya makakilos dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang binti. Nayayamot na bumaling siya sa kaliwa. Tumamang ilong niya sa nakatikom na mga labi ni Matias na amoy niya ang mabango at mainit itong hininga. Uminit ang kanyang ulo at sinampal ito ng malakas sa pisngi. Ouch! Why did you slap me? Galit na tanong na binata habang hinihimas ang mapulang pisngi. Really? Ouch! Ang arte mo! Nakapag-English ka pa matapos mong pumasok dito sa loob ng kwarto ko na walang paalam? Lumayo ka sa akin! Bumangon ka na! Idedemanda kita ng trespassing! Galit na sigaw ni Jessica. Shut up and stop hallucinating, Jessica! Andito tayo ngayon sa Galego Manor. Ikaw mismo ang humiling sa akin kagabi na matulog sa tabi mo. Nagmakaawa ka na wag akong umalis para hindi sa akin makalapit si Tiffany. Mariin na sagot ni Matias at niyakap siya na mahigpit. I never do that. I'm 100% sure na hindi kita inakit. Namumula ang mukha na sagot ng dalaga. Really? Gusto mo bang panoorin ang mga CCTV footage na kuha sa party kagabi? Para makita mo na nagpropose ka sa akin sa harapan ng mga bisita? Inamin mo sa elevator na nagsaselos ka kay Tiffany at mahal na mahal mo ko. Nakasmirk na bulong ni Matias at sumubsob ito sa mahaba niyang buhok. Oh my God! Lumayo ka sa akin! Pumangon ka na, please! Galit na sigaw ni Jessica. Sisipain sana niya si Matias pero nahuli nito ang mga paa niya. Stop screaming, Jessica. Inaantok pa ako. Ang aga mo tumilaok and I will remind you na hinalikan at niyakap mo ko kagabi. Kaya naniningil ako ngayon. Nanunukso na bulong na binata at 3 beses na hinalikan ang pisngi ni Jessica. Ew! Wag mo na uulitin. Hindi ka pa nagsisipilyo. Nandidiri na sigaw ng dalaga but deep inside kinikilig siya. Nagsipilyo ako kagabi, pero ikaw hindi. Amoy red white ang hininga mo. Pero hinalikan pa rin kita para hindi ka na ulit mag-eskandalo katulad ng ginawa mo kagabi. Ipinagsigawan mo na magpapakasal tayong dalawa. Ipinamukha mo kay Tiffany na pag-aari mo ko. Naaliw na sagot ng binata. You're lying! Hindi ko gagawin ang bagay na yon. Hindi ako magsaselos dahil hindi naman kita boyfriend. Defensive na sagot ni Jessica habang inaalala ang kahihiyan na ginawa niya kagabi. Okay, turn on your phone. Panoorin mo ang viral video na ginawa mo. I know na pinanood na yun ng parents mo. Casual na sagot ni Matias. Ayaw nitong patulan ang katarayan ng dalaga. Binuhay ni Jessica ang kanya cellphone habang nakayakap sa likod niya ang binata. Gusto niyang tumayo para lumayo sa kama pero hindi niya magawa dahil malakas at mabigat si Matias. Isinulat niya sa search bar ang Galego Manor Party. Lumabas ang iba't ibang klase ng video sa Facebook
Pero ang pinaka-highlight sa lahat ay ang video na itinulak niya ang upuan ng babae palayo kay Matias at sinabi niya na siya ang mahal at pakakasalan. Unti-unti na bumalik sa alaala niya ang lahat. Bumalik ang selos sa kanyang nararamdaman. Bumalik ang galit niya sa binata dahil hindi siya pinansin. Naiinis sa pinatay niya ang cellphone at kinurot ang 2 palad ni Matias. Aray! Bakit mo ko kinurot? High blood ka na naman ba? O baka naman na kulangan ka sa performance drama mo kagabi? Sarcastic na tanong nito. Che, tumahimik ka. Kasalanan mo lahat ng ito. Ang kulit mo. Buntot ka ng buntot sa akin. Kung hindi ka pumunta dito sa Galego Manor, hindi ako makakagawa ng kahihiyan. Galit na sagot ni Jessica. Ang taas talaga ng pride. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Yan. Sa ganyan ka magaling. Ang isisi sa ibang tao ang mga maling desisyon na ginawa mo. For your information, Jessica, hindi kita sinundan. Ako ang manager ng Galego Manor at Hacienda Galego. Kaya invited ako sa party kagabi at gusto kong malaman mo na ako ang nagbilin sa receptionist na ibigay sa iyo ang pinakamahal at pinakamagandang kwarto. Pero hindi mo na-realize ang bagay na yon. Hindi mo nakikita ang magagandang bagay na ginagawa ko para sa iyo. Dahil ang tingin mo sa akin ay isang pulubi na gusto kang gatasan para yumaman. Galit na paliwanag ni Matias bilang naglaho ang pagmamahal at mabait itong aura. I am sorry. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Utal na hihiya na paghingi na paumanhin ng dalaga. Hindi sumagot si Matias. Nagdadabog na bumangon ito. Umawang ang labi ni Jessica at natatananta na yumuko siya dahil napaka-sexy ng binata. Nakasuot ito ng boxer short, nakahantad ang malapad na balikat at likod. Nangaanyaya ang 6-pack abs na malaki pa sa siopaw. You can leave now kung naiilang ka. Hindi kita pipilitin na magstay dito sa suit. Malamig na utos si Matias at naglakad ito papunta sa banyo. Nanenerbiyos sa bumangon si Jessica at bumulong siya ng mahina na ang hot pala ni Matias. Naku, Jessica, gaga ka talaga. Tinalo mo pa ang menopause na may toying. Nasa loob na ng lambat mo ang malaking isda. Pinakawalan mo pa dahil sa pride mo na walang silbi. Galit na sermon ng isip niya. Okay lang yun. Ang importante naging boyfriend ko siya kagabi. May bonus pang kiss. Nangihinay na bulong niya at nagkunwari siyang busy sa pag-aayos ng bedsheet na lumabas si Matias sa banyo. Nakatapis ang tuwalya, nagpupunas ang buhok. Jessica, bakit hindi ka pa umaalis? Malamig na tanong nito. Hindi na siya tinawag na Jessica. Hindi na rin malambing magsalita. Naiihi kasi ako at iniisip ko na baka maraming bashers sa labas dahil sa katangahan na ginawa ko kagabi. Nahihiya na sagot niya. Don't worry, hindi ako artista. Ipapahatid kita sa butler para mapanatag ang kalooban mo. Casual na sagot ni Matias habang nagbibihis. Maraming salamat. Mula sa puso na sagot ni Jessica, tumingin siya sa pinto nang tumunog ang doorbell. Ako na magbubukas. Nakatalikod na tumango si Matias. Nakangiti na binuksan ni Jessica ang pinto kasi naiisip niya na baka ang mabait na receptionist ang dumating. Pero hindi, dahil si Tiffany ang bisita. Bagong ligo ito, nakasuot ng red knitted dress na hapit sa katawan. Good morning! Gising na ba si Mati? May usapan kasi kami na sabay kakain ng breakfast at sabay uuwi. Nakangiti na paliwanag ni Tiffany. Nasa loob, nagbibihes. Mahinang sagot ni Jessica. Bumalik na naman ang nakakasakal na pakiramdam na masakit sa dibdib, tagos sa puso. Pwede bang pumasok? Nakangiti na tanong ni Tiffany. Hindi. Maghintay ka dito sa labas ng kwarto para sa privacy naming dalawa. Masungit na sagot niya. She don't need to wait. Tapos na ako magbihis. Ready na ako umalis. Malumanay na sagot ni Matias habang nakatitig ito sa mga mata ni Tiffany. Okay,
Mag-ingat ka. Nakangiti na paalala ni Jessica para maitago ang sakit ng kanyang nararamdaman. Tumango si Matias. Lumabas sa pinto. Hinawakan sa braso si Tiffany at masaya silang naglakad sa hallway papunta sa elevator. Nangihina, nagsaselos at nasasaktan na isinarado ni Jessica ang pinto. Umupo siya sa marmol na sahig, sumandig sa dingding bago tahimik na umiyak. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang tarayan si Tiffany. Gusto niyang pigilan si Matias. Pero paano? Wala siyang karapatan dahil siya mismo ang umayaw. Ngayon lang niya na-realize kung paano umipi kung kailan naglaho na ang pagmamahal sa kanya ni Matias. Matamlay na bumaba sa kotse si Jessica. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang na nagtatanong ang mga mata. Oh, nasaan si Matias? Bakit hindi mo siya kasama? Nagtataka na tanong ni Mang Jessie. Umuwi na po. Malumanay na sagot ang dalaga habang pumapasok siya sa loob ng bahay. Umuwi na pero bakit hindi kanya inihatid? Bakit hindi siya pumunta dito sa bahay? Sunod-sunod na tanong ni Mang Jessie, halatang galit. Umuwi na dahil excited siya makasama si Tiffany. Mga salita na gustong isagot ni Jessica pero hindi niya ginawa. Umuwi na po dahil busy sa trabaho. Ano? Pagkatapos ng sumpaan ninyo kagabi sa party, bigla kanyang iniwan at ipinagkatiwala ka sa butler na hindi ka man lang naisipan na ihatid. Galit na lintanya ni Mang Jessie. Pa, hindi ako pinabayaan ni Matias. Prank lang ang kumakalat na video sa social media. Ginawa ko lang yun para sumikat. Naisip ko kasi na mas malaki at mabilis kumita ng pera sa pagbablog. Nakatingin sa labas ng bahay na pagsisinungaling ni Jessica. Sus Mariosep anak, ubod ka ng tanga. Ginawa mo yun para sa pera. Hindi pa ba sapat para sa iyong kayamanan at ari-arian natin? Kanino mo ipapamigay at ipapamana ang pera? Wala ka namang pamilya. Wala kang kapatid, wala kang anak, wala kang asawa. Kami ni mama mo hindi habang buhay nakatayo. Kaya nga palagi ko sinasabi na bagay kay ni Matias dahil gusto namin na magkaroon ka ng sarili mong pamilya na mag-aalaga sa iyo. Masasandalan mo pag wala na kami. Emosyonal na paliwanag ni Mang Jessie. Naiiyak na yumuko si Jessica upang hindi niya makita ang disappointed na mukha ng kanyang mga magulang. Dahil totoo na hiram lang ang buhay, hindi tayo mananatiling malakas. Dadaan lang tayo dito sa mundong ibabaw. Anak, kagabi pa kami nag-aalala sa'yo pagkatapos namin mapanood ang video. Plano nga sana namin na sunduin ka, pero hindi namin itinuloy dahil buong akala namin kasama mo si Matias. Okay na kayo. Uuwi kayo na magkasama para pag-usapan natin ang kasal. Namumula ang mga mata na paliwanag ni Mang Jessie. I'm so sorry po, Mama, Papa. I failed. Nagkamali po ako ng desisyon. Binigyan ko po kayo ng kahihiyan. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Nakasubsob sa mga tuhod na paghingi ni Jessica ng tawad. Okay lang naman anak na magkamali ka pero hindi okay ang ginawa mo kagabi. Usap-usapan sa buong barangay natin na nag-honeymoon kayo ni Matias kasi binuhat ka niya papunta sa elevator. Iniisip ng mga tao na hindi ka na malinis, kaya gusto namin na ibangon ang dangal mo. Kailangan napakasalan ka ni Matias. Malumanay na paliwanag ni Mang Jessie upang hindi ma-pressure si Jessica. I'm sorry pa. Pinago kita. Hindi na po ako pakakasalan ni Matias. Hindi na niya ako mahal kasi inaway ko siya kaninang umaga. Sinabihan ko siya ng masasakit na salita. Akala ko po kasi pinasok niya ako sa kwarto. Late ko na naalala ang nangyari sa party dahil sa kalasingan ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa kanya. Nahihiya po ako. Nang liliit. Umaalog ang balikat na sagot ni Jessica. Umiiyak siya dahil kumikirot ang kanyang puso.
Iniisip kasi niya na baka nasa hotel pa rin ngayon si Matias at Tiffany, naglalambingan. Hush, tahan na anak. Magiging okay din ang lahat. Pupunta tayo bukas sa Hacienda Gallego. Liligawan natin si Matias para mahalin kanyang muli. Malambing na wika ni Monica at niyakap niya na mahigpit si Jessica. Paano ma kung hindi niya tanggapin ang sorry ko? Magiging matandang dalaga ako. Kasi baka wala ng lalaki na magkagusto sa akin dahil iniisip nila na malandi ako, matapobre at masungit. Okay lang yun anak. Ang importante, willing ka na magbago. Willing ka na itama ang mga pagkakamali mo. Kung sakali man na hindi mo matagpuan ang forever, andito naman kami palagi sa tabi mo. Mahal na mahal ka namin. Nakangiti na sagot ni Monica sa tanong ng kanyang anak na si Jessica at hinalikan ito sa noo. Thank you so much, Mama. Napakaswerte ko, ikaw ang mama ko. Maraming salamat sa pag-unawa at pag-intindi sa attitude ko araw-araw. Walang anuman, anak. Deserve mo na mahalin. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin at gusto ko na malaman mo na malaki ang tiwala ko sa iyo. Hindi ako naniniwala sa chismis na isinuko mo raw ang bataan kay Matias kasi ikaw ang anak ko na masungit at allergic sa manliligaw. Pero gusto ng bilyonaryo na asawa. Mama naman inaasar mo ko. Umiiyak na tumatawa na sabi ni Jessica. Sus, masaya mang asar paminsan-minsan. Di ba love? Sweet na tanong ni Monica. Siyempre naman, my love. Sa biruan nagsimula ang love story natin Kumikinang ang mga mata na sagot ni Mang Jessie at niyakap nito na mahigpit si Jessica at Monica. Mati, bakit hindi ka pa kumakain ng lunch? 3:00 na, kape lang ang iniinom mo. Iniisip mo ba si Jessica? Nag-aalala na tanong ni Tiffany. Don't worry, I'm okay. Mahina na sagot ng binata. Nakatanaw siya sa bundok. Malalim ang iniisip. Alam ko na okay ka physically and mentally, pero ang puso mo hindi. Broken-hearted ka ngayon kaya nagmumukmuk ka rito sa veranda. Bumusita ka bukas sa taniman para malibang ka at mapawi ang lungkot at sakit na nararamdaman mo ngayon. Okay, now leave. Malamig na utos si Matias. Nakatingin pa rin ito sa burol habang iniisip ang magandang mukha ng dalaga. Okay, aalis na ako. Kumain ka ha? Concern na bili ni Tiffany at tinatamad na umalis ito. Inatake ng nerbyo si Jessica nang bumukas ang malaking gate ng Hacienda Gallego. Magandang hapon po sa inyo. Napadalo po kayo. Nakangiti na pagbati ni Rolly. Maganda umaga rin sa'yo. Personal akong pumunta rito sa hacienda kasamang aking asawa at anak para kausapin si Matias. Malumanay na sagot ni Mang Jessie. Pasok po kayo. Pakipark ang kotse sa garahe. Malumanay na request si Rolly. Lihim na pinagmasta ni Jessica ang malaking bahay na nakatayo sa malawak na lupain. Nagbabaka sakali siya na makita si Matias. Binuksan ni Rolly ang pinto ng kotse at ibinaba ang mga pasalubong. Ang dami po ninyong pasalubong. Sino pong may birthday? Pasalubong namin ang mga yan kay Matias. Pasasalamat sa pag-aalaga at pag-intindi niya sa ugali ng anak ko. Nakangiti na sagot ni Mang Jessie. Pero wala po rito sa villa si Matias. Nasa taniman po siya. Mamayang 5:00 pa uuwi. Malumanay na sagot ni Rolly. Ganun ba? Wrong timing pala ang pagbisita namin. Pero siguro pwede namin siyang hintayin. Pwede naman po pero maaabala kayo. Malumanay na sagot ni Rolly sa tanong ni Mang Jessie. Papa, Mama, ang mabuti pa umuwi na kayo. Ako na lang po ang makikipag-usap kay Matias. Pupuntahan ko siya sa taniman kasama si Rolly. Nakangiti na suggestion ni Jessica. Pero anak, baka tarayan mo na naman si Matias. Nako, lalo magagalit sa iyo yon. Nag-aalala na sabi ni Mang Jessie. Don't worry po, Papa. Mabait na ako ngayon.
Promise I will treat him better this time. Nanunumpa na sagot ng dalaga. Sige anak, pagkakatiwalaan kita. Pero dapat okay na kayo ni Matyas bukas. Yes po, Papa. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Excited na sagot ni Jessica, bit-bit ang picnic baskets na puno ng pagkain na niluto niya kanina. Mag-ingat ka anak, uuwi na kami. Ingatan mo Rolly ang anak ko. Nakaliyad ang dibdib na habilin ni Mang Jessie. Salamat pa sa tiwala. Iingatan ko po si Senyorita Jessica. Honest na sagot ni Rolly. Anak, mag-behave ka? Pigilan mo mataray attitude mo at umuwi ka agad. Hihintayin ka namin. Hindi kami matutulog hanggat hindi ka dumarating. Strict na habilin ni Veronica. Yes po, Mama. Uuwi po ako agad pagkatapos ko kausapin si Matyas. Tumatango na sagot ni Jessica. See you later anak. Aalis na kami. Malambing na wika ni Mang Jessie. Bumisina ito bago pinihit palabas ang manibela ng kotse. Senyorita, aalis na po tayo. Sumakay ka na po sa L300 van. Magalang na sabi ni Rolly at pinuksan nito ang pinto. Nakangiti na tumango ang dalaga at umupo siya sa passenger seat. Pinagbastan niya ang mga bahay na yari sa bato. Doon nakatira ang mga tauhan sa hasyenda. Sa kaliwang bahagi nakatanim ang mga tubo, saging at mais. Sa kanang bahagi nakatanim ang mga palay, sa dulo naman ay malawak na niyogan. Ipinarada ni Rolly ang van sa gilid ng daan. Senyorita, maglalakad po tayo papunta sa tubigan. Hindi po kasi kasya ang van sa pilapil. Okay, mauna ka. Nakangiti na sagot ang dalaga. Excited na siya na makita at makausap si Matyas. Okay po, sumunod ka sa akin. Akin na po ang basket. Ako na po ang magdadala. No, magaan lang ito. Ako na ang magdadala. Nakabungis-ngis na sagot ni Jessica para hindi na mangulit si Rolly. Naglakad sila sa pilapil, dumidikit ang putik sa binti ng dalaga at tumitilamsik sa suot niyang bestida pero wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya ngayon ay magkaayos sila ni Matyas. Senyorita, andito na po tayo. Naroon po si Matyas sa gitna. Nangunguha po ng kuhol. Matamlay na tumango si Jessica habang pinagmamasdan si Matyas na masayang namumulot ng kuhol katabi si Tiffany. Bumalik na naman ang pakiramdam na para siyang sinasakal sa inggit at inis. Ibinigay niya ang picnic basket kay Rolly at nagmamadali na lumusong siya sa putik. Napangiwi siya nang lumubog ang kanyang mga paa pero hindi siya nag-inarte. Ipinagpatuloy niya ang paghakbang. Tumigil sa pamumulot ng kuhol ang binata na matanaw niya si Jessica. Naaaliw na pinagmasdan niya ang bawat paghakbang nito. Mine! Hindi mo ba ako sasalubungin? Hindi ka ba excited na makita ako? Assuming na sigaw ng dalaga. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi kita marinig. Seryoso na pagsisinungaling ni Matyas, but deep inside, masaya siya na makita si Jessica. Ang sabi ko, mahal kita pero bingi ka! Nakapout na sigaw niya at binato niya ng putik si Matyas. Umilag ang binata at binato rin siya ng putik. Tinamaan siya sa pisngi. Ew! Amoy kalabaw na ako! Nandidiri na sigaw ni Jessica. Baby Carabao ba? Tumatawa na pangaasa ni Matyas at humakbang ito palayo. Mine, stop walking. Please. Hayaan mo na akong malapitan ka. Malambing na pakiusap ng dalaga. Really? Gusto mo akong lapitan? But why? Palagi mo sinasabi na lumayo ako sa tabi mo. Palagi mo sinasabi na hindi mo ako mahal, na hindi mo ako kailangan. Malumaning na panunumbat ni Matyas. I'm so sorry sa lahat ng masasakit na salita na sinabi ko sa iyo. Please, give me a second chance para magbago. Pangako, simula ngayon, I will treat you better. Mula sa puso na pakiusap ng dalaga, nagsusumamo ang tono ng boses niya. Ay, sige nga. Patunayan mo sa akin na sincere ka sa paghingi ng tawad.
Mamulot ka ng kuhol. Punuin mo itong sako ng kalahati ng laman. Seryoso na challenge ni Matias kay Jessica. Kanina pa niya gustong lapitan ang dalaga. Gusto niyang yakapin at halikan pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niya na mapahiya at masaktan ulit. Sisiw, madali lang mamulit ang kuhol. Nakangisi na sagot ni Jessica at tinampot niya kaagad ang kuhol na nakadikit sa putik. Inilagay niya sa sako pero may naiwang linta sa kanyang palad. Nakadikit yon at gumagalaw. Oh my God! Matias! May linta sa palad ko! Tanggalin mo, please! Bilisan mo! Takot ako sa linta! Takot na sigaw niya. Naglakad si Matias ng dahan-dahan. Inaasar niya si Jessica at tinuturuan ng leksyon na hindi lahat ng bagay ay masasolve ng pera. Mine, ano ba? Bilisan mo! Wag mo na akong asarin! Umiiyak sa takot na sigaw ni Jessica pero hindi nakinig si Matias kaya mabilis siyang naglakad palapit dito at dinamba ito ng yakap. Aray, ang bigat mo. Huwag kang malikot. Matutumba tayo sa putik. Nakangiti na sabi ni Matias. Ikaw kasi ang tagal mo. Pinahirapan mo pa ako. Nagtatampo na sagot ng dalaga. Jessica, ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Lumusong ka sa tubigan na hindi nakasuot ng bota. Namulot ka ng kuhol na walang suot na gloves. Kinapitan ka tuloy na linta. Manumanay na sagot ni Matias. Dinukot nitong sabon sa bulsa, ipinahid sa palad ng dalaga. Mabilis sa tanggal ang linta. Thank you so much, Mine. Pero bakit Jessica na lang ang tawag mo sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Malungkot na tanong niya. Ano sa palagay mo? Karapat-dapat ka ba sa pag-ibig ko? Nagahamon na tanong ni Matias habang nakikipagtitigan sa kanya. Siyempre karapat-dapat ako dahil mahal kita. Palagi mong tatandaan na you are mine and I am yours kahit na binasted at tinaraying kita kahapon. Palaban na sagot ni Jessica at hinalikan niya sa pisngi ang binata para makita ni Tiffany na busy pa rin pamumulot ng kuhol. Sweet ng Jessica ko. Pero bitin ang kiss dapat sa labi. Nakausti ang nguso na request si Matias. Che, ayoko nga. Ang daming tao. Nakatingin sila sa atin. Nahihiya na sagot niya. So, gusto mo sa pribadong lugar? Sige, dadalhin kita roon. Nakangisi na bulong ni Matias at bigla siyang binuhat. Teka, sandali. Saan tayo pupunta? Tsaka, mabigat ako at umuulan na. Kinakabahan na bulong niya. Pupunta tayo sa paraiso. Maharot na bulong ni Matias at mabilis itong naglakad. Ano? Hindi pwede! Magagalit ang parents ko! Kinakabahan na tili ni Jessica. Kumalma ka nga. Ang dumi ng isip mo. Nakabungis-ngis na sagot ni Matias habang karga-karga siya sa ilalim ng ulan. Pumunta sila sa bahay na yari sa antigong kahoy. Kumpleto ang gamit pero maliit para sa isang pamilya. Mine, ito ba ang bahay mo? Nagmamasid na tanong ni Jessica. Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto pero palagay ko maliit ito para sa atin. Iisang kwarto, maliit ang kusina at banyo. Honest na sagot ang dalaga. So ayaw mo nga. Kasi parang bahay ng kalapati ang bahay ko. Masikip. Nakatitig sa mga mata ni Jessica na tanong ni Matias. Gusto niyang makita kung totoo ba ang pagtanggap nito sa pagkatao niya. Hindi sa ayaw ko, pero mas maganda na sa bahay tayo tumira. Malawak doon. Makakasama pa natin na parents ko at matutulungan mo ko sa negosyo. Tapos araw-araw at oras-oras tayo magkasama. Di ba mas maganda na doon ka tumira sa bahay? Nakangiti na paliwanag ni Jessica upang hindi ma-offend ang binata. Nice plan. Pero mas maganda na ako ang mag-provide ng mga pangangailangan mo. Dahil ako ang padre de pamilya. Pwede naman na magstay ka sa bahay ninyo tuwing umaga. Tapos uuwi ka rito sa bahay ko tuwing gabi. Seryoso na sagot ni Matias. Sinusubukan niya ang katatagan ni Jessica. Pwede,
Pero magpaalam ka muna sa parents ko na titira ko rito sa bahay mo pagkatapos ng kasal. Lumundag sa tuwa ang puso ni Matias matapos siyang marinig ang sagot ng dalaga. Thank you so much sa tiwala at pagmamahal. Mamayang gabi mamamanhikan ako sa inyo para maitakda na ang araw ng ating kasal. Pero pag-isipan mo muna mabuti para hindi ka magsisi sa huli. Sigurado na ako sa desisyon ko, Mine. Matagal na kitang kilala. Suki ka namin sa tindahan at 1 taon mo na akong nililigawan. Pero hindi ko pa nakikita ang parents mo. Kailan ko ba sila makikilala? Curious na tanong ng dalaga. Soon, makikilala mo na ang parents ko. Pero ngayon, maligo na tayo. Nakasmirk na sagot ni Matias at pinuhat siya muli papunta sa banyo. Ano ba? Ibaba mo ako! Hindi ka pwede sumabay! Pumapadyak na pagtanggi ni Jessica. Pwede. Ligo lang naman eh. Tingin lang pero hindi ipapasok. Pilyo na sagot ni Matias at kumindat ito. Namumula ang mukha na umirap ang dalaga at kinurot niya ng pino ang braso ng binata. Maingat na ibinaba ni Matias si Jessica. Binuhay niya ang gripo at binuhusan ito ng tubig gamit ang tabo. Pasensya na, walang shower ang banyo ko. Okay lang. Kinakabahan na sagot ni Jessica dahil dahan-dahan na hinihila pababa ni Matias ang suot niyang bestida. Saksi ang banyo sa katapatan ng binata, naligo at tingin lang walang tusok. Masaya na sinalubong ni Jessie at Veronica si Jessica, Matias at ilang tauhan sa hasyenda. Maupo kayo. Ang dami niyong dala na pagkain. Meron pang lechon. Ano ba meron? Nakangiti na tanong ni Mang Jessie. Maganda gabi po, Tito. Ako po ay nagagalak sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Ako po ay naparito para ihatid si Jessica para hingin ang kanyang kamay. Gusto ko po na makaisang dibdib ang anak nyo. Maginoo na sagot ni Matias. Ganon ba? Ibig sabihin, nagkaayos na kayo. Mabuti naman pinatawad mo ng anak ko. Pero hindi ibig sabihin na boto ako sa iyo, Matias, ay wala ng kondisyon. Siyempre, ama ko. Hangad ko ang kabutihan at kaginhawaan ng aking anak. Gusto ko na tatuhin mo siya ng maayos. Maging tapat ka sa kanya. Huwag mo siyang lolokohin at huwag mo siyang sasaktan. Si Jessica ang kaisa-isa kong anak. Siya ang magpapalawig ng aking legasiya at magmamana ng aking mga ari-arian. Kaya umaasa ako na magiging maayos at masaya ang pagsasama ninyo kung sakali na matuloy ang plano ninyong kasal. Strikto na paliwanag ni Mang Jessie. Tito, matutuloy po ang kasal kapag pumayag kayong mag-asawa. Basbas po ninyo ang hinihintay namin ni Jessica. Nakatitig sa mga mata ni Mang Jessie na sagot ni Matias. Gusto niya na makita nito ang sincerity at pagmamahal sa kanyang mga mata. Bago kami sumagot, gusto muna naming malaman ang saloobin ng aming anak. Formal na saad ni Veronica. Mama, Papa, handa na po ako na pakasalan si Matias. Kagabi ko pa tinimbang at pinag-aralan ang tibok ng aking puso at payo ng aking utak. Honest na sagot ni Jessica, nakahawak siya sa kanang braso ni Matias. Mabuti naman anak, malinaw na ang takbo ng isip mo. Pero pinapaalala ko sa iyo na ang kasal at pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na pwede mong iluwa kapag napaso ka. Palagi ninyong tatandaan na ang responsibilidad na mag-asawa ay habang buhay kayo rito sa mundong ibabaw. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Minsan masaya, minsan swerte, minsan malas. Minsan naman ay malungkot. Kaya dapat mahaba ang pasensya ninyo. Madiskarte kayo at masinop sa salapi. Malumanay na payo ni Veronica sa magkasintahan. Salamat sa payo, Mama. Pangako po magiging mabuting asawa ako kay Matias. Pero hindi ko maipapangako na hindi na ako magsusungit.
Siyempre, kailangan ko rin magtaray kapag may ginawa siyang kasalanan. Nakatitig kay Matias na sagot ang dalaga, kaya tumawa ito na mahina. Nako anak, kalma. Hindi pa nga kayo kasal, nagsusungit ka na naman. Kailan ba at saan ninyo gusto magpakasal para masettle na natin ang venue at date? Excited na tanong ni Mang Jessie. Sa May 25 po, summertime. Bungahan ng mga prutas. Uuwi din po sa May ang parents ko. Gusto ko po na idaos ang kasal sa malawak na hardin ng Hacienda Gallego para maging memorable sa atin at sa bayan. Magalang na sagot ni Matias. Sigurado ka ba sa plano mo, Matias? Baka magalit ang may-ari ng hacienda kapag nalaman nila ang plano mo. Nag-aalala na tanong ni Mang Jessie. Sigurado po ako. Ako na rin ang bahala sa gastos. Wag na po kayo mag-ambag. Confident na sagot nito. Pero teka, unfair naman yata kung ikaw lang ang gagastos. Siyempre dapat may share din kami dahil babae ang anak namin. Malumaning na komento ni Veronica. Tita, masaya po ako na bigyan ng maayos sa kasal si Jessica. Gusto ko po na ako ang gumastos sa lahat dahil bilang lalaki, obligasyon ko yun. Matagal ko na pong alam na dapat financially stable ang isang lalaki bago siya maligaw. Medyo malaki po ang naipon ko sa matagal na panahon na pagtatrabaho ko sa hacienda. Nakaliyad ang dibdib na sagot ni Matias habang pinagmamasdan niya si Jessica. Ngumiti naman ang dalaga at pinisil niya ang palad nito. Lalo siyang na-in love dahil responsable ito at maprinsipyo. Kahanga-hanga ang ugali mo, Matias. Sana magkaroon kayo ng kalahating dosena na anak, 3 lalaki at 3 babae para lumawak ang lahi mo. Pero bago ko makalimutan, gusto ko talaga na makilala ang parents mo. Kasi ang tagal mo na rito sa San Antonio, pero hindi ko pa sila nakikita. Don't worry po, Tito. Sigurado po ako na darating ang parents ko sa kasal. Palagi ko po silang tinatawagan. Kinukwento ko po kayo sa kanila at lahat ng mga activity na ginagawa ko dito sa hacienda at bayan. Honest na sagot ni Matias. Mabuti naman kung ganon. Kumain na tayo bago pa kumunat ang balat ng lechon. Nagugutom na sabi ni Veronica. Mama, Papa, bago tayo kumain, gusto ko na malaman ninyo na sa Hacienda Gallego kami titira pagkatapos ng kasal. Pero tutulong po ako rito sa tindahan tuwing umaga. Kinakabahan na paliwanag ni Jessica dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Walang problema. Ganun naman talaga. Natitira ang babae sa bahay ng kanyang asawa. Minsan naman babae ang nasusunod. Basta palagi ninyong tatandaan na welcome kayo rito sa bahay at gusto namin na dito ka titira, Jessica. Pagbuntis ka na para maalagaan kita. Excited na akong mag-alaga at magpaligo ng apo. Nangangarap ng gising na paliwanag ni Veronica. Mama naman buntis agad. Nasa pamanhikan stage pa lang tayo. Next month pa ang kasal. Nagiinit ang mga pisngi na sagot ni Jessica dahil nakatitig sa kanya si Matias at naalala niya ang 7 pulgada na hito sa loob ng banyo kanina. Wag na kayo magtalo. Pare-pareho tayo excited sa nalalapit na kasal. Dumulog na tayo sa mesa para makakain na ang mga bisita. Nakatayo na sabi ni Mang Jessie. Masaya na dumulog sila sa hapagkainan. Sabay-sabay silang kumain habang nagkukwentuhan. Naging busy sila sa loob ng 2 linggo. Inasikaso nila ang mga requirements sa munisipyo. Namigay sila ng wedding invitations at nagulat si Jessica nang pumunta sa bahay nila ang sikat na wedding designer sa Pilipinas. Iniisip niya kung paano nakumbinsi ni Matias ang wedding designer. Iniisip niya kung saan ito kumuha ng pambayad kasi milyon ang halaga ng wedding gown. Iniisip din niya kung seryoso ba ito na bibilhin ang 24 karat gold na wedding ring na pinili niya sa brochure. Nag-iisip ng malalim na nagpahatid siya kay Rolly sa hacienda. Pagbaba niya ng van, naninig niya ang malakas sa tawa ni Matias. Nakatambay ito sa hardin kausap si Tiffany.
Uminit ang ulo niya at nagpipigil ng galit na nilapitan niya ang dalawa para kumprontahin. Hi, Mine! Sobrang saya mo ngayon? Ni hindi mo napansin ang pagdating ko dahil busy ka makipagbiruan sa fling mo. Sarcastic na paliwanag niya. I see you from afar, Milo. At alam ko na darating ka dahil tumawag si Rolly kanina. Kalmado na sagot ni Matias at hinapit ang bewang niya pero tinabig niya ang kamay nito. So, hindi mo ako sinalubong dahil kasama mo si Tiffany. Nagsaselos sa tanong niya. Milo, hindi kita sinalubong at sinundo dahil alam ko na safe ka tuwing kasama mo si Rolly. Personal bodyguard mo siya, hindi lang basta driver, and I want you to know na masaya ako na andito ka. Malambing na paliwanag ni Matias. Masaya? Mukhang mas masaya ka pa kapag kausap mo si Tiffany? Nakaismit na sagot ang dalaga. Nagsaselos ka na naman sa kanya? Tigilan mo na, Milo, ang pagsaselos kay Tiffany dahil matagal na siyang nililigawan ni Lauro. Nakabungis-ngis na sagot ni Matias. Kuya Mati, ang sama mo! Hindi ko type si Lauro Baltasar! Inis na inis sa sigaw ni Tiffany. Oh, talaga? Hindi mo type si Lauro? Ganyan din ang sinabi sa akin ni Jessica last month. Pero hinabol niya ako at nag-propose pa ng kasal sa akin. Nakasmirk na pangaasar ng binata. Che, ang yabang mo kuya. Hindi na kita tutulungan mag-ayos ng kasal mo. Nakasimangot na pagmamaktol ni Tiffany. So, sabi mo lang yon. Pareho kayo ni Jessica na ugali. Maldita na, topakin. Teka, sandali. Totoo ba ang naririnig ko na kapatid mo si Tiffany? Nalilito na tanong ni Jessica. Nope. Tiffany is my cousin, kaya wag ka na magselos. Si Lauro Baltasar, kaano-ano mo? Best friend ko at business partner siya ni Tiffany. Casual na sagot ni Matias sa tanong ng dalaga. So, magkakutsaba kayong tatlo? Pinagkaisahan niyo ako sa party? Hinayaan ninyo na ako ang magselos para mapaamin mo ko na mahal kita? Galit na tanong ni Jessica. Nope, mali ang iniisip mo, Milo. Ikaw dapat ang partner ko sa party, pero binasted mo ko kaya inakit ko si Tiffany at Lauro. Plano sana namin na mag-enjoy noon pero nakita kita na nag-iisa sa table. Kaya sinabihan ko si Lauro na lapitan ka para hindi ka magmukhang outsider. Nagulat nga kami noong lapitan mo ko. At sinabi mo na you love me and you will marry me. Kumikinang ang mga mata na paliwanag ni Matias. Ibig sabihin, hindi mo ko inisnap? Yes, never kita inisnabin. Nakita na kita bago pa ako pumasok sa function hall. Sobrang ganda mo, suot ang white Filipiniana. Gusto sana kitang lapitan pero hindi ko ginawa kasi baka magalit ka. Masisira ang gabi mo. Nakonsensya at naiyak si Jessica sa confession ni Matias, kaya niyakap niya ito na mahigpit at pinaliguan ng halik sa muka. I love you. And I'm so sorry for doubting you. Promise, hindi ko na uulitin. It's okay, Jessica. I love you more. Buong pagmamahal na sagot ni Matias at hinalikan si Jessica sa pisngi. Ew, ang corny ninyo. Makalayas na nga. Kunwari naduduwal na sabi ni Tiffany, but deep inside happy siya para kay Matias dahil nahanap na nito ang forever. Mine, nainis sa atin ang pinsan mo. Tuka ka ng tuka eh. Nakangirit na sabi ni Jessica. Siyempre, ikaw ang nagsimula eh. Ano nga pala sadya mo? Hapon na umalis ka pa ng bahay. Baka magalit si tito at tita. Pinuntahan kita kasi iniisip ko na baka mabankrupt ka dahil sa mahal ng singsing at wedding gown. Gamitin mo ng ATM card ko para hindi ka mahirapan sa pagbabayad. Nope. I don't need your money. At iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano. Trust me, Mine. Kahit kailan hindi tayo maghihirap. Nakatitig sa mga mata ni Jessica na pangako ni Matias at hinalikan ito sa noo. Sumakay ka na sa van. Ihahatid na kita. Gusto ko sana na matulog ka rito sa hacienda pero hindi pwede.
Magagalit ang parents mo. Be patient, Mine. Next week, kasal na natin. Yes, excited na ako na mapasa akin ka legally. Tuwan-tuwa na sagot ni Matias at kinarga niya si Jessica pasakay sa van. Kumakabog ang dibdib na naglakad si Jessica at Mang Jessie sa red carpet na gawa sa pulang rosas. Amoy na amoy nila ang halimuyak na mga bulaklak at damang-dama nila ang malamig na simoy ng hangin. Nakaka-inlove ang love song na kinakanta ng sikat na banda. Na-excite at kinabahan si Jessica nang matanaw niya si Mr. Matthew Gallego at Mrs. Elizabeth Gallego na katabi ni Matias. Iniisip niya na sobrang supportive na mag-asawa sa kanilang tauhan. Best man si Lauro, bridesmaid si Tiffany, ang mga staff ng Gallego Manor ang nag-aasikaso ng mga pagkain. Emosyonal na tumigil sa paglalakad si Ma'am Jessie nang malapit na sila sa harapan ng altar na yari sa bulaklak at sanga ng mga halaman. Anak, totoo na ito. Mag-aasawa ka na. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Galingan mo ha. Proud kami sa'yo palagi. Thank you so much, Papa. I love you. Umiiyak sa tuwa na sagot ni Jessica. I love you more, anak. Mula sa puso na sagot ni Mang Jessie at ibinigay niya ang kanang kamay ni Jessica kay Matias. Ingatan mo ang anak ko, katulad ng pag-iingat namin sa kanya. Maraming salamat po sa tiwala. Pangako po mamahalin at aalagaan at iingatan ko si Jessica. Nakaliyad ang dibdib na panunumpa ni Matias. Salamat sa kabaitan mo, Matias. Pero nasaan na ang parents mo? Magsisimula na ang kasal. Nakatingin sa mga bisita na tanong ni Mang Jessie. Matagal na po ninyong kilala ang parents ko. Si Mr. and Mrs. Gallego. Proud na sagot nito. Ano? Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki na mag-asawang Gallego? Hindi makapaniwala na tanong ni Mang Jessie. Yes po. Ako nga. Inilihim ko po para hindi kayo mailang sa akin. Jolly na sagot ng binata. Nagulat si Jessica sa revelasyon ni Matias. Muntik na siyang magkaihi sa tuwa at hiya dahil palagi niya ito minamaliit noon. Bukang bibig niya ang billionaire husband na sa harapan na pala niya pero hindi niya makita dahil napakasimple nito pumorma at magsalita. Nagagalak ako na makilala kayo, Mr. and Mrs. Gallego. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa anak ko. Nakangiti na pahayag ni Mang Jessie. Nice to meet you, compadre. Balain na lang itawag mo sa akin. Masaya kaming mag-asawa na pumayag kang pakasalan ni Matias ang anak mo si Jessica. Humihingi rin kami ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa pamanhikan. Busy kasi sa negosyo. Maaliwalas ang mukha na paliwanag ni Matthew. Maaninag ang kabaitan sa kanyang aura. Dad, mamaya na kayo magkwentuhan. Kailangan na namin pumunta sa harapan ng altar. Mahinang bulong ni Matias. Okay, son. Andito lang kami sa likod. Makikinig at manonood. Nakangiti na sagot ni Matias at niyakap nito si Matias. Magko-holding hands na naglakad si Matias at Jessica. Tumayo sila ng tuwid sa harapan ng altar. Tumunog ang bell na hawak na sakristan at nagsimulang magsalita ang pare. Bago ko simulan ang kasal, tatanungin ko muna ang mga bisita kung meron ba ang tumututol sa kasalang ito. Wala po, Father. Excited po kami na may kasal silang dalawa dahil sila ay medyo makunat na. Pabiro na sagot ni Tiffany kaya tumawang ibang bisita. Natutuwa ako na marinig na walang humahadlang sa kasalang ito. Ngayon naman ay una kong tatanungin si Matias kung buong puso ba niya na tinatanggap bilang asawa si Jessica sa hirap at ginhawa. Yes po, Father. I do. Mula sa puso na sagot ng binata habang nakatitig siya sa mga mata ni Jessica. Ngumiti ang pare at nagsalita ulit. Jessica, taos puso mo ba na tinatanggap bilang asawa si Matias sa hirap at ginhawa? Yes po, Father. I do. Nanginginig ang boses na sagot ni Jessica dahil sa excitement at pagmamahal niya kay Matias.
Natutuwa ako na marinig at masaksihan na totoong mahal na mahal ninyo ang isa't isa. You may now exchange your wedding vows as you exchange your wedding ring. Nakangiti na utos si Father. Nauna magsalita si Matias. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Jessica at buong pagmamahal na pinagmasdan ang maganda nitong muka. Jessica, I don't want to promise you anything kasi bawat araw at oras nagbabago ang mood ng tao. There is no perfect attitude, but I will tell you today, nagagampanan ko ng maayos simula mamayang gabi ang pagiging padre de pamilya, and I will treat you like a queen for the rest of our life. Isusuot ko sa iyo ngayon itong singsing na simbolo ng aking pag-ibig. Ngumiti at tumulo ang luha ni Jessica matapos siya marinig ang wedding vow ni Matias. Maiksi yun kumpara sa iba pero punong-puno ng pagmamahal at sinseridad. Mine, maraming salamat sa pagpili mo sa akin. Maraming salamat sa lahat ng effort mo. Pangako susuklian ko ng kabutihan at tapat na pagmamahal ang pag-ibig na ibinigay mo sa akin araw-araw. At pagsisilbihan kita sa abot ng aking makakaya. Isusuot ko ngayon sa daliri mo itong singsing na simbolo ng wagas kong pag-ibig at taos-puso na pagtanggap ko sa iyo bilang asawa. Namula ang mga mata ni Matias matapos maisuot ni Jessica ang singsing sa kanyang daliri dahil finally, nagbunga rin lahat ng effort at paghihirap niya sa loob ng 1 taon. Pinili niya na mahalin at ligawan si Jessica dahil maganda ito, mabait, kahit na palagi siyang sinusungitan, magaling pa sa negosyo at matipid. Ang pinaka nagustuhan niya na ugaling ni Jessica ay hindi ito mukhang pera. Never ito nanghingi ng pera at regalo sa kanya kahit na sinasabi nito palagi na bilyonaryo ang gusto nitong mapangasawa. Congratulations, newlyweds! Matias, you may now kiss your bride. Nakangiti na sabi ni Father. Dahan-dahan na itinaas si Matias ang belo. Malambing na hinaplos niya ang mapulang mga labi ni Jessica bago yon siniil ng halik. Tuwang-tuwa na pumalakpak at sumigaw ng congratulations ang mga bisita. Sumipol naman si Rolly at Lauro. Nag-shake hands naman si Matthew at Jessie. Emotional naman na nagbeso-beso si Elizabeth at Veronica. Tapos na po ang wedding ceremony. Pwede na mag-picture taking at ihagis ang bride ang bulaklak. Masaya na sabi ni Father. Tumayo po lahat ng babae na single. Iahagis ko na pong bulaklak. Nakangiti na wika ni Jessica at tumalikod siya sa mga bisita. 1, 2, 3, ready? Yes, ready na kami! Sabay-sabay na sagot ng mga babae na single. Nakangiti na inihagis si Jessica ang bulaklak. Nasalo yun ni Tiffany. Tumawa si Lauro at kinindatan ang dalaga. Humakikik naman si Rolly at Matias dahil iniisip nila na baka ikasal ang dalawa next year. Lumapit sa kanila ang kanilang mga magulang. Binati sila at niyakap. Masaya na tumayo si Jessica at Matias sa harapan ng 3-tier cake. Magkahawak kamay na hiniwa nila ang cake at sinubuan ng isa't isa bago sila uminom ng wine. Bilyonaryo si Matias pero mas pinili niya na mamuhay ng simple para mahanap ang kanyang true love. Mayaman at mapagmataas si Jessica pero pinili niya na baguhin ang kanyang ugali para lalong mapaunlad ang kanyang sarili at para makuha ang lalaki na mahal niya. Totoo nga siguro ang kasabihan na ang pagpapakumbaba ay itinataas. Importante din sa buong pamilya ang suporta at malawak na pag-unawa para magaan ang takbo ng buhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang.